Purihin ng Diyos. Palakpakan natin muna natin ang malakas po. Yung abot langit, church, dahil karapat-dapat ang kayo. Palakpakan, purihin, parangalan po ang Diyos na buhay. Amen. Church, nagagalak po ang puso ng Diyos dahil sama-sama po ang mga pinili. Hello? Na mga anak ng Diyos. Kaya palakpakan ninyo lang yung sarili dahil ginawa niyo ang pinaka-the best para makarating po kayo sa presensya ng Panginoon. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili sa Diyos. At sa oras na ito, tayo po ay dadami sa pagpapasalamat sa Panginoon. Church, lahat po tayo huwag mahihiya na magpasalamat sa Diyos dahil alam niyo po ba na ito na lang po yung ibig. Hello? Ito na lang po yung nais at ibig ng Panginoon na kabayaran sa lahat ng pagpapala na tinatanggap natin sa Kanya. Kaya huwag po tayong matatakot, huwag po tayong mahihiya. Actually, dapat hindi nga lang po ngayon ang pagpapasalamat sa Diyos, kundi araw-araw. Amen? Lalo pag gumigising ka sa umaga, isa lang po yung pagpapasalamat sa Diyos na ginigising ka niya. Amen? Kahit hindi ka karapat-dapat gisingin, hello? No? Ginigising pa rin tayo ng Diyos. Amen? Para gumawa ng kabutihan. So, basahin ko po. Makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng awit. Chapter 106, verse 1 to 2. Ang sabi po ng salita ng Diyos, makinig po ang bawat isa. Wala na po magpukantuhan. Focus na po sa Panginoon. I-ready niyo po yung mga ipagpapasalamat niyo sa Lord. Kahit matagal yan, ipagtotoo niyo po yun sa Panginoon. Ang sabi po ng aklat ng awit, chapter 106, verse 1 to 2. Purihin ang Panginoon, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, naging tapat kailanman. Sinong mangangahas? Hello? Grabe, nung nabasa ko ito, sabi ko, nakaka-amaze naman, napaka-literal, napaka-specific yung word na. Sabi ko, sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Come on, church, sino po ang una? Wala na. Amen. Nagbigay na yung pinakadabas na boses sa Diyos. No? Sino daw po ang una na mangangahas na magpahayag ng kabutihan, ng kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay? Taas po ang kamay. Ay, yun sa buhay po ni Mama Nene. Una na nangangahas po na magpasalamat. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa araw-araw na pag-iingat niya sa akin ng mahal sa buhay. Saka nagpapasalamat ako yung mga sakit. Ayan po. Pinag-pray ko yung kagalingan. Talagang mag-pray ka lang sa Lord na talagang sa puso, galing sa puso yung pag-pray ko. Yung mga kagalingan talaga. Grabe. Bibigay sa iyo ng Diyos, Lord. Kasi magtapat ka lang sa Kanya. Saka nagpapasalamat po yung iningatan yung mga marunong ko sa trabaho, lalo sa school, pag-uwi din ang gano'n. Kaya, yung kalakasan, grabe, sa araw-araw, pag-isip, salamat talaga sa Panginoon na nilalagyan po kami dito ng mga kapatid ko yun. Amen. Masalamat din po kasi nandito na rin po yung kapatid kong bulso. Salamat po sa Panginoon. Ibinan niyo po, nasa Diyos po lahat ang kagalingan ng kalakasan. Amen. Ang solusyon po ng lahat ng ating mga suliranin. Sino pa po ang pangalawa na mga ngas po na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Sino pa po? Taas kamay sa buhay po ni Mama Junalisa. Palapakan po natin ang Diyos. Hindi po ako nagpapasalamat sa Panginoon at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po yung tunay na nagpapasalamat sa Panginoon kasi nga po tunay na napunta nga po kami dito sa bahay pa ng bahay ko ay tunay nga po na bago ang aming buhay dahil tigit ang aming pagsasama mo at asawa. At yun po, patuloy rin po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Di ba po sa ating pagbabasa ng Biblia ay di ba po may mga bagay minsan na ginagawang pagsubok ang diabo sa ating buhay. Na ano po po, napagbulay-bulayan po pala na pag tayo po pala may napagtagumpayan, di ba po inaakit tayo ng diablo, inaakit tayo ng diablo para tayo ay mawala sa kanya. Tapos po pala, yung po palang bagay na yung ating mapagtagumpayan, meron po, di ba po sa puso natin, meron tayong gusto. Pagkakalong po pala yun ng Diyos. Kasi kung napatunayan ko po yun matagal ko nang hinihiling yung pray na yun, matagal ko nang gusto yun. Wala pa man ako dito, gusto ko mangyari sa buhay ko.
pinagkaloob po ng Diyos sa akin yung blessing na yun. Kumbaga po, parang sa akin napakalaking blessing na yun kasi ano yun eh, kumbaga, basta para sa akin talaga napakalaking blessing yun sa akin. At noon nga, nung ini-invite ako ng kapatid ko buhay, at napagtagumpayan ko yung bagay na yun. Binigyan niya ako ng kumbaga sa binigyan niya ako ng isang regalo, kaya sabi ko, napakabuti ng Diyos. I-appreciate ko lang po pala talaga siya, at talagang tunay nga kung gagalaw siya sa ating mga buhay, kasi po yung aming naranasan. Si Diyos po lahat ang kapulihan. Amen. Hanggang sa Diyos lang po talaga makukuha ang lahat ng ginitisan ng ating puso. Sino pa po ang magpapahayag ng dakilang bagay na ginawa po ng Diyos sa kanya po buhay? Sino pa po? Taas mo kamay, huwag po kayo kaya. Kaya yung lahat yan, gusto ng Diyos na marinig po yan sa ating buhay. Sa buhay po ni Mama Dul, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Yun po, nais ko rin po pasalamat sa mga oras na ito na talagang Panginoon po talaga ang siyang tumutugon. Ano man pong ating mga dalangin sa Kanya, talagang tumutugon po ang Panginoon. Nung nakaraan po kasi, mga martyrs po yun, talagang nagkabahala na po ako. Pero alam mo po, binabawi po yan ng aking isip at sa puso na hindi ako dapat mangamba. Na yun po, nung nakaraan, martyrs, nag-chat-chat pa po kami ng aking anak hanggang Martis, Mercedes, Luis. Kahapon ko na lang po siya na punta. Kaya alam niyo po, sabi ko, hindi dapat ako mag-alala. Dahil may Diyos eh. Yun po, talagang kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, talaga hindi na po talaga hahayaan. Talaga ang proteksyon ng Panginoon. Tapos kahapon, yun po talagang nag-chat ang aking anak kasi talagang ginawa ko po ang lahat na sa pamamagitan ko at saka sa Panginoon na pinaisip sa akin na kontakin ko po yung agency nila dito sa Manila. Ayun, ganun ako po. Tapos ngayon, nung sabi sa akin ng madam nila sa agency, Ate, huwag po kayo mabahala. Sabi ko, hindi po ako mababahala. Ang akin lang, malaman ko kung bakit hindi nag-chat yung aking anak. Ayun, alam niyo pa, kaputihan talaga ng Panginoon ang chat yung anak ko. Mama, sabi na, huwag kang mag-alala, sabi na, kasi nagpalit lang ng wifi yung amo ko. Tapos sabi ko, salamat sa Panginoon, napakabuti talaga ng Panginoon. Talagang, sa Diyos talaga ng kaparihan. Salamat sa Panginoon. Sana all po may wifi yan. Kaya pag-iisip ko ng masama, yun lang pala yung dahilan. Amen. Pangalang po, sa buhay ko ni Daddy Ganda. Foto dito. Darlene. Yan. Lubos ako nagpapasalamat sa Diyos dahil ang asawa ko dito na. Napakabutan Diyos sa lugar. Sa buhay natin, hindi na walang pagsubok habang nabubuhay tayo. Kaya, pag santos ka, bakit ako natatakot dahil sa Panginoon ako, mag-Diyos ako eh. Kaya ang pagsubok, hindi ko naintindihan. Kahit pala tayo kayo yung pagsubok lang yun sa buhay. Dahil habang nabubuhay tayo, may pagsubok talaga tao. Pero pagdating ng panahon, magtatagumpay tayo, di ba? Mapayapa ang buhay natin, magtagumpay tayo sa Diyos. Dahil ngayon magtagumpay na ako sa Diyos, sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Kahit maraming magsubok, may panahon na pagtatagumpay, kaya kung po kayo mag-alala kung meron po may pinagdadaanan ngayon, matatapos din yan. Kasi hindi lamang po kayong nakaranas sa mga pagsubok na pinagdadaanan, kundi kami rin naman. Amen? Sino pa po? Dalawa pa po. Ang pwede po magpasalamat. Yung sa buhay po ni Mama. Mama Ellen. Papasalamat po ako sa buong isang linggo at hiningan ko lang ng panalangin ng aking mga kasamahan na sana po bumalik si asawa ko. Tapos po, pagdating po ng Martes, sinabi niya po na naramdaman na rin niya na iinit niya na yung bato, kaya hindi na yung pagkakita. Salamat sa Panginoon at pinakinggan niya yung panalangin ko.
buhay ay nasa Diyos. Kaya wala pong dapat aalis. Amen sa Diyos. Isa pa po, magpapasalamat sa Diyos ay yung sa buhay po ni Ate Dimple. Diba? Ayan. Diba? Meron talaga dapat talaga magpasalamat sa Diyos. Dito, 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 dito. Doon. Sa galing ng Lord. Simula po nung nagpa-Bible study na po si Dati Arlene sa amin. Lagi po nagkakasakit si Maximum yung Sabado. Hindi po kami nakakapag-church ng linggo. So sabi sa niya Ate Arlene na parang na ano daw po ako ng diablo na hindi makapag-church tuwing linggo. Kaya kahit daw may sakit si Maximus dahil nasa church ang kagalingan. Ano? Sa si Maximus? Ano si Maximus? Kasi Cosmos. Ayun o, tumatakbo. See? Di ba pag nasa Diyos talaga? Purihin ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos po dyan po nakukuha ang lahat ng kagalingan, katugunan, kapayapaan, kagaanan ng buhay. Kasi alam nyo, pag hindi natin aalamin ang salita ng Diyos, lulukuhin at lulukuhin lang po tayo ng diablo habang tayo nabubuhay. Sino ba po? Ayun, sa buhay ng Daddy Litz. Sige, Daddy Litz! Ipahayag po ninyo ang kadakilaan ng Diyos sa inyong mga buhay. Bago pang lahat ay ako po yung bumabati ng mapagpalang hapon po sa ating lahat at nanatid po sa ating mundahin ng Diyos ng buhay. Ako po yung labis na magpapasalamat sa ating mundahin ng Diyos ng buhay sa kabila po ng aking mga kahinaan, sa kabila po ng aking mga pagkukulang, nandun po yung paggabay at pag-iingat ng Panginoong Diyos sa aming buhay at maging sa aming pamilya. Nung nakarating ko po, pumunta po ako ng Quezon. Kasama ko po yung aking kapatid dahil nagkaroon po kami ng pagtitipon. Isang reunion po, amen, na nagbuntag lang po kami ng aking kuya, gamit po yung sasakyan niya. Kaya, nung papunta po kami doon, bago kami umalis, nag-pray naman ako sa Panginoon na gabi na kami, ingatan na kami sa daan. Dahil medyo madalas po yung daan, dahil umuulan. Tapos, balik-ulit ko po yung daan, tapos yung baba ng daan, may mga bangit po. Balik, nakarating naman po kami na ligtas kung saan po yung daan. Tapos, nung pabalik na po kami, doon po nagkaroon ng problema yung dinadaanan po namin dahil hindi po kabisado ng kuya yung daan. Sa yung takbo po namin mabilis, tapos bigla pong may nakita kaming malalim na lubak. So, yung daan po, kurbata. Pero, iniwasan niya po yung lubak. Kala ko po, mag-sesent lang na kami. Subalit, nandun po talaga yung pag-iingat ng Diyos sa aming buhay. Dahil nandun po yung protection niya. Amen. Kabila ng mga hindi po ako naka-attend para sa Sunday. Pero nandun pa rin po yung pagsama ng Panginoon sa amin. Dahil napakabuti po ng Diyos. At lahat po nangyari sa Diyos po ang kapatid. Amen. Lahat talaga ng proteksyon at kaligtasan ay nasa Diyos. So ano po, na magpapasalamat, magpapahayag ng dakilang bagay po na ginawa ang Diyos. Ikaw, very good. Ay, alam. Ako na lang po. Wala na po ay grabe ang pagpapasalamat po sa Diyos, sa buhay ko po, sa lahat ng opportunity na ibinigay, binagsan po ng Diyos sa aking buhay. Siya po nakakaalam ng ginagawa at nangyayari po sa aking buhay. At sa pamilya ko po, nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng mga pag-iingat, proteksyon, pagsama po ng Diyos sa aking pamilya. At welcome ko po ang susunod na tataya.